Nasaan si Ombudsman Boying Rimulya? Question mark. Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital, nananawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Boying Rimulya. Breaking news! Anong nangyari kay Boying Rimulya, mga kaibigan? Ayon daw sa balita, mukhang may masamang nangyari po. Itong bagong taon, 2026. Talaga naman, baka ito na yung sinasabi nilang wish ni Cara David. Mukhang unti-unti na po silang nanalagas po, mga kaibigan. Pero ano pong nangyari? Meron pong lumabas na matinding breaking news, mga kaibigan. Ay mukhang ito po ay talagang masamang balita po, na mukhang may nangyaring masama, mga kaibigan, dito kay Bonjing. Ano pong nangyari sa kanya, mga kaibigan? Ipakita ko lang sa inyo. Ito pong isang picture po para mayroon po tayong katibayan, dahil kumakalat na po ito sa social media. Itong wait lang, ayusin lang po natin. Ayan po, mga kaibigan, no? Ito po galing po ito sa ang balita ngayon. Boying is reportedly rushed to the hospital. Yan, no? Isinugod daw sa hospital, mga kaibigan. Totoo ba ito? Ayan, no? Nako, ito na nga yata, Miss Cara David, ang wish. Talagang grabe talaga, no? Pag ikaw ay nag-wish, mga kaibigan, ay talagang nakakatakot. Ayan, no? Black and white pa yung photo dito. Grabe talaga. Oh, nako, ito na yata ang sinasabi nila, mga kaibigan. Merise. Ang gaba, di magsaba. So, ayon din po yan sa kay General Macanas. Meron din siyang pahayag dito patungkol po sa hindi matagpuan itong si Bonjing. Kasi marami na rin po nagko-comment, mga kaibigan. Marami na rin po nagbibigay ng kanilang mga samot-saring mga komento at mga reaksyon, dahil medyo matagal na pong hindi nila nasisilayan or hindi nila nakikita itong si Bonjing. Bago pa po magpasko, mga kaibigan, hindi na po siya visible sa mga social media at mga balita po, mga mainstream media, kasi mahilig ito magpa-interview Lalong-lalo na po nung may lumabas po or may isiniwalat itong si Congressman Laviste, patungkol po ito sa mga patungkol po ito sa mga sa files na galing di umano sa dating USEC ng DPWH na si Namayapang Cabral na, hindi natin alam kung nasaan po na napunta si Cabral, no? Meron po siyang isang pahayag itong si Bonjing Nagbigay po siya ng isang pahayag Sabi niya, mga kaibigan, kailangan daw i-authenticate ang mga files na nakuha ni Laviste. Pero, mga kaibigan, pagkatapos niya magbigay ng pahayag or post sa isang Facebook page or sa mga mainstream media, hindi na po siya nagpakita nun. Yun na po yung pinakahuli niyang pinost sa kanyang mga page or sa mga pages po na mga mainstream media. Kaya po, mga kaibigan, sabi nila, guys, medyo matagal-tagal na pong hindi nila nakikita si Bonjing. May lumabas na balita. Kanina lang po, mga kaibigan, pagkatapos po ng New Year, no? Yung putukan, no? January 1. January 2 na pala ngayon.
bigla pong may lumabas na balita po mga kaibigan na mukhang meron daw isang high-ranking official na isinugod daw sa hospital. Wala namang sinabing pangalan. Hindi naman talaga nila tinukoy ang isang ombudsman. Wala namang silang sinabing ganun. Pero marami lang po talaga nagtataka bakit ang tagal na pong panahon na hindi na po nila naririnig itong si Bonjing. Kasi sabi ko nga sa inyo at alam ko naman na alam nyo rin ito, na ito pong si Bonjing mga kaibigan ay suki po ito. Suki po ito ng mga interview. Kasi mahilig po ito magpa-epal eh. Mahilig po siya magpabida-bida at mahilig din po siya mga kaibigan na talagang pinapangunahan niya ang mga kaso. Pinipreempt niya, di ba? Yung kay yung galing sa ICC daw na arrest warrant ni Senator Bato na nagkagulo po ang social media dahil unang-unang naglabas ng ano ba tawag yun? Fake news. Pwedeng sabihin fake news yun eh, di ba? Kasi nga wala namang lumabas eh. Siya ang unang nagbalita na meron na daw arrest warrant, si Senator Bato de la Rosa na galing po mismo sa ICC. Tapos bigla namang kinounter ng ICC, sabi nila hindi kami naglalabas ng ganon dahil iyan po ay isang confidential. At sabi naman po nila isang nag-leakage daw. Ngayon sinabi naman ng kanyang kapatid na si John Vic, wala din daw silang nakitang or wala din daw silang nabalitaan na may arrest warrant si Bato de la Rosa. At marami na rin po nagsasabi, mga kaibigan, kahit po yung mga iba pang mga talagang kahit nga si Attorney Conti pala, sinabi niya na wala daw arrest warrant. So ibig sabihin, hindi po totoo. Pero sabi nga nila guys, mag-ingat po. Mas maganda yung mag-ingat na lang si Bato de la Rosa kasi baka mamaya kunwari lang wala, dinideny nila pero meron pala. Pero ang point po dito mga kaibigan, dahil nga nawawala nga itong si Bonjing, ang pino-point out po dito, mahilig kasi siya pinapangunahan ang mga kaso. Pero ngayon bigla po siyang tahimik. Anong nangyari? Ilang araw na po mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali i-correct nyo po ako mga kaibigan, pero sabi po nila guys, mahigit 3 weeks na daw. Mahigit 3 weeks na daw mga kaibigan na hindi nagparamdam etong si Bonjing. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Kasi may lumabas din kanina. Ito, ipakita ko sa inyo Ito po, ayan Pareho po sila ng balita mga kaibigan. Ewan ko lang talaga kung ano po talaga ang katotohanan dito. Pero pareho po sila ng mga post. Ito January 2 din po ito, 2026. Ayan Sino ang mataas na opisyal na isinugod sa ospital? Ganon din. Nasaan si Ombudsman Boying Remulla ngayon? Naanawagan ngayon ang maraming Pilipino sa social media ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Ngayon, ang kanilang pong request mga kaibigan, kung okay man siya, di okay. Kung meron pong nangyari sa kanya, dapat po nilang sabihin yan sa madla. Dapat po sila magbigay ng official statement dahil po mga kaibigan, isa po siyang ombudsman Hindi naman pwedeng hindi sila magbibigay ng balita dyan or update. Dahil po mga kaibigan, meron po siyang ang dami pong kaso ngayon na dapat po mabigyan ng linaw na galing po sa ombudsman. Lalong-lalo na po yung authenticated or authenticity ng mga documents or files na galing di umano kay Jose Cabral na kinuha or nasa possession na po, under the possession na po ni Representative Laviste. So mga kaibigan, ano kaya talaga ang nangyari kay Bonjing? Yan po ang mga palaisipan ngayon. Yan po ang kumakalat na tanong ngayon. Ay sana po mabigyan po kaagad nila ng agarang sagot. Dahil po mga kaibigan, ang bilis niya magsalita Ang bilis niya magpahayag. Pag may mga chismis, di ba? Ang hilig-hilig nila. Number 1 po siya mga kaibigan pagdating po sa mga chismis.
o kaya sa mga maling impormasyon. Number 1 pong nagpapahayag yan, hindi po nalilate yan mga kaibigan. Ha? Sabi nga nila ito lang daw yung ombudsman na palaging lumalabas sa balita. Di ba? Di ba? May nagsabi niyan Si Attorney Panelo ang nagsabi niyan. Ngayon lang siya nakakita ng ombudsman na palaging nagpapa-interview. Di ba? Kasi ang ombudsman po dapat, hindi na po siya nangingialam Kasi kailangan merong checks and balances. Pag siya po ay palaging nangingialam, ay ang tingin po sa kanya mga kaibigan ay isa sang bias. Pag ombudsman ka po, hindi ka pwedeng magiging bias Kasi ikaw po'y magiging pulis, no? Ikaw po'y nagpupulis sa mga opisyal ng bayan. Hindi ka pwedeng mangingialam dyan kasi sasabihin talaga nila, bias yan. Kailangan autonomous ang ombudsman, may sariling charter. Siya po'y hiwalay sa executive, hindi siya pwedeng mangialam mga kaibigan. Pero nakakagulat po siya halos araw-araw nasa laman ng laman ng social media, sa mga mainstream palagi nagpapa-interview kahit hindi naman niya trabaho 'yon, 'di ba? Hindi naman niya trabaho ang arrest warrant ng ICC, kaya nga binansagan siyang spokesperson ng ICC. 'Di ba? Alam niyo 'yan. 2025 pa, 'di ba? 2025 pa, alam niyo 'yan. Ngayon wala na. Hindi na nagsasalita. Mukha talagang may nangyaring masama. Dahil napaka-importante po ito mga kaibigan, kasi mukhang tinatago na naman po nila, no? 'Di ba naalaala nyo, nawala na rin po itong si Bonjing 2025. 'Di ba? Dahil nagulat nga tayong lahat, 'di ba? Bigla siyang nawala. Naalala nyo 'yun mga kaibigan, na bigla siyang pumayat, tapos biglang nagbago ang kanyang kulay, bigla siyang nangitim. Tapos kalaunan po, nalaman din natin mga kaibigan na talaga palang nagkasakit siya. Pero matindi po ang kanyang revelasyon. Dahil ang una mga kaibigan, he undergone a quadruple, no? Tama ba yung Tama ba yung term ko? Parang quadruple yata, or ano bang tawag dun sa Parang quadruple pala, no? Quadruple bypass. Ibig sabihin, matindi po yun mga kaibigan. Pero kalaunan po, nagbigay siya ng revelasyon, ay na-diagnose din siya ng leukemia, no? Cancer sa dugo. So nagulat ang lahat, no? Alam niyo, sinabi niya yan later na, 'di ba? Later on na niya sinabi. Hindi talaga niya ni-reveal yan So okay na 'yon. 'Di ba? Okay na 'yon. Sabi niya, marami nga nagtaka Akala nga nila wala na si Bonjing Akala nila na maalam na, no? So, yung mga panahon na yun, mga kaibigan, ay inilihim po nila yun, guys. Hindi po nila sinabi sa tao. Nagulat na lang po ang karamihan, mga kaibigan, na bigla po siyang lumitaw. At yun na nga, lalong nagulat ang mga tao dahil pinilit po siyang gawing ombudsman ni Bangag. Di ba? 2025. Kahit hindi naman siya qualified, dahil marami pong nagsasabi ng mga lawyers, mga group of lawyers, una sinabi nila na hindi siya qualified, pero kalaunan, biglang nagbago din ang mga desisyon ng mga lawyers. Sabi, pwede na daw, binigyan pa siya ng clearance, di ba? At biglang nawala ang kanyang mga kaso, biglang binasura, biglang nilinis. So, yun na naman, nagulat na naman tayo sa mga pangyayari. Now, ngayon, January 2, ito na naman po, sumambulat sa social media itong mga pangyayari kay Bonjing, mga kaibigan, na sabi nga nila, Bonjing is missing. Kung si Stella Kimbo po ay missing, si Bonjing po, mga kaibigan, missing din. Ibig sabihin, hindi po nila matagpuan si Bonjing. Asa na ka siya, mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti siyang kalagayan, o hindi po tayo naghahangad, hindi po tayo nag-wish na sana po ay masama ang kanyang kalagayan. Pero ang sa akin lang po, mga kaibigan, ay sana po bigyan po tayo ng update, dahil wag na po nilang gawin dati na nililihim po nila, no? Kasi ito balita lang po ito, mga kaibigan, nabasa ko lang po ito.
Ha? Dahil may nagtanong po, sino daw ang mataas na opisyal na isinugod sa ospital? January 2, mga kaibigan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ulitin ko sa inyo ha, matagal na po siyang nawawala. Okay? Marami pong nag-aantay sa kanya dahil unang-una sa lahat, meron kasi siyang binitawang salita Bago po pumasok ang Pasko, meron siyang binitawang salita. Sabi niya kailangan daw authenticity ang files na nakuha ni Labiste galing kay Cabral. Pero hanggang dun lang mga kaibigan, wala na pong follow up dun. Kasi dapat pala siya ang nun, ang ombudsman, sabi nga nila. Pero hindi na po siya nagsalita, hindi na po siya nagpa-interview. Wala po siyang binigay na huling statement patungkol do sa authenticity na documents na nakuha ni Labiste. Pero ngayon mga kaibigan, ano pong nangyari sa kanya? Okay, babasahin po natin ang balita para makompleto po yung context natin mga kaibigan, no? At mapatunayan po natin guys kung meron ba talagang nangyaring masama dito kay Bonjing. Dahil marami pong nagulat Ito, ipakita ko lang sa inyo ha. Picture lang po ito ha. Picture lang po ito mga kaibigan. Black and white. Ewan ko ba bakit black and white palagi ang picture? ito na naman tayo sa black and white. Pambihira naman Ayan Ito po ang tanong ng karamihan. Basahin niyo po sa inyong screen. Gusto ko rin po mga kaibigan magbigay din kayo ng reaction. Baka meron po kayong alam. Baka meron po kayong nakuha ng mga update na hindi ko lang nabasa o hindi ko na research sa mga pahayagan or sa mga social media. Pero baka meron po kayong alam mga kaibigan, pakishare na lang po kay Foodinet kasi hindi naman po lahat ng bagay ay nakukuha natin. Siyempre mga kaibigan, marami din po mga yung mga sinasabi nilang mga leak, mga nag-leak na mga balita. So, pero ang nakuha ko mga kaibigan na balita kaninang-kanina lang po, ito na nga, nasaan si Ombudsman Boyeng Rimulya. Kasunod ng kapansin-pansin, ilang linggo nitong pananahimik at hindi na at nang hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital. Nanawagan ngayon ang maraming Pilipino sa social media ng malinaw na opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Bonjing Rimulya. So mga kaibigan, ipakita ko lang sa inyo para sigurado po tayo guys. Baka sabihin po nila, nagpapakalat po tayo ng maling impormasyon po. Ito ipakita ko sa inyo para sigurado po tayo. Ayan, una muna tayo. Babasahin lang po natin Baka sabihin nyo babasahin po natin para sigurado tayo. Ayan okay? Tanong ng karamihan, pwede nyo rin pong basahin. Sabay-sabay po nating basahin para baka sabihin naman nila nagpapakalat po tayo ng fake news, no? So, ang tanong ng karamihan, nasaan si Ombudsman Boyeng Rimulya? Kasunod ng kapansin-pansin ilang linggo nitong pananahimik at hindi pa kumpirmadong ulat tungkol sa umano'y mataas na opisyal na isinugod sa ospital. Nanawagan ngayon ang maraming Pilipino ng malinaw at opisyal na update hinggil sa kalagayan ni Bonjing. Yan po yung una, Ito po yung pangalawa, mga kaibigan, para makumpleto po natin, Medyo mahaba-haba po ng konti ito, kaya pasensya na po kayo. Kailangan kasi basahin nyo rin Ito po, pangalawa. Ayan, basahin natin Ang nakalagay po dito, sa social media, paulit-ulit na binabanggit ng mga netizens ang biglang pagkawala ng ombudsman sa media spotlight. Bakit po sinabing media spotlight mga kaibigan? Di ba sabi ko nga sa inyo, mahilig kasi siya Mahilig siya magpa-interview kaya media spotlight. So para sa marami, hindi ito pangkaraniwang Para sa marami, hindi ito pangkaraniwang lalo't kilala si Rimulya bilang isang opisyal na mahilig ayusin na natin. Na mahilig humarap sa press conferences
nagbibigay ng panayam at aktibong nakikibahagi sa mga diskurso. Tama, di ba? Tama po itong sinabi dito, mga kaibigan. Mahilig naman talaga siya. Di ba? Kahit saan po, kahit anong mga topic po yan, mga kaibigan, meron po siyang sinasabi. Kahit hindi na po siya pwedeng magsalita dahil siya po isang ombudsman. Pero nangingialam po siya palagi, mga kaibigan. Hindi po ito totoo po itong sinasabi natin. Kahit nga kayo, alam nyo yan eh. So dahil sa kawalan ng presensya at opisyal na paliwanag, lalo pang lumalakas ang espekulasyon. Hanggang sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag mula sa Office of the Ombudsman tungkol sa mga kumakalat na ulat. So once again, nakakapagtaka po, marami po nagtatanong dahil bakit po pagdating po sa mga chismis, pagdating po sa mga fake news, pagdating po sa mga maling impormasyon, ang bilis-bilis nila. Wala pa sigurong alas 4, nakapag-post na sila, mga kaibigan. Saglit lang. Ang dami na po kagad nilang sinasabi, lalo na po itong si Bonjing, lalong-lalo na po yung sinasabi niyang arrest warrant kay Bato de la Rosa. Ang bilis pong kumalat, mga kaibigan, grabe. Akala mo yung pagdating talaga sa chismis, ang bilis talaga niya. Pero ngayon, bakit po biglang nanahimik? At mukhang wala na pong sinasabi, mga kaibigan. Ano ba talagang nangyari sa kanya? Mukhang may something, Sa tingin nyo, mga kaibigan, kayo po ang magbigay ng reaction, guys. Sa tingin nyo, bakit bigla po siyang nananahimik? Dahil hindi naman ganun ang karakter na kilala siya eh. Di ba? Ang pagkakakilala po natin kay Bonjing, mga kaibigan, ay isa siyang madaldal, isa siyang kudaan ng kuda, isa siyang pabida-bida. Pero bakit po, mga kaibigan, ay bigla na pong naglaho at hindi na po matagpuan etong si Bonjing? Ang ibig bang sabihin, baka siguro baka lang baka mamaya nyo ako baka lang baka po natupad na po ang mga pangarap, ang mga wishes ni Miss Cara David.